Ito yung ano, yung mga hidden strategies na ginagawa ng ibang mga politiko gamit yung mga mainstream media, gamit ang mga expert para imanipula yung mga tao. Ito kasi, yung mga issue na to, issue na hindi pinag-uusapan sa mainstream, issue na hindi nakikita at hindi masyado napapansin. Pero napakalaki nung role na ito kung bakit ganito ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Kasi minabipula tayo ng mali-maling impormasyon, one-sided na impormasyon, na manipulate tayo na merong kalaban, merong kontrabida. Pero nakalimutan natin sa istorya ng Pilipinas, hindi politiko ang bida, kundi ang bida rito tayong mamamayang Pilipino. Yan ang pinaglaban ng mga bayani natin. Huwag nyong sasabihin lagi na okay lang yan, corrupt na yung mga officials, or kahit sinong ilagay mo, corrupt na yung mga politiko. Huwag natin ikukondisyon yung mind natin sa ganong klaseng isipan. Bakit? Kasi kapag yon ang ginawa natin, parang sinabi natin na normal lang yung ginagawa nila, which is not normal. Yun nga yung ginagawa ng mga mainstream media sa atin, na yung mga hindi normal, ninonormalize nila. Like halimbawa, sa makita, normal ba yung isang pare na naghuhukay ng isang bangkay? Normal ba na yung isang drug lord, siya pa yung over the victims, gustong mabigyan ng hustisya yung drug lord kaysa dun sa victim? Normal ba yung isang drug lord na papagawaan mo ng isang museo? Pusher? Normal ba yung corruption, yung mali-maleta, bilyon-bilyon na kinabang yung mga politiko? That is not normal. Kaya lang ang ginagawa nung iba, ginagawang normal sa atin. Kaya wag nyo nang gamitin yung salitang, ay okay lang yan. Kasi kahit sino mailagay mo, corrupt naman talaga yung mga official. Hindi, mali yun. Oh, hello Sir Mister. Wait lang, Sir Mister, tapusin ko lang Pag mali, pag mali talaga. So pilin natin, kasi kapag hindi ka nagsalita doon sa mali, pinapayagan mo lang yung mali na mamayani. At yun ang gusto nilang mangyari. Pumayag lang tayo doon sa mga maling ginagawa nila. Diba? Kaya nga ganito nangyari sa atin Kaya nga trilyon. Pero mo dati ang issue lang ng corruption, milyon-milyon hanggang sa naging bilyon-bilyon. Aba, ngayon trilyon na. Palaki ng palaki. Ngayon kung gagawin mong normal yan, nako, baka in the next future, baka buong Pilipinas na naibenta na. Baka pag may-ari na nila yung buong Pilipinas. Yan ang nakakatakot. Sabi nga doon sa speech ni BP Sara, pinatranslate ko to doon sa isang Bisaya, kasi Bisaya yung word na ginamit ni BP Sara. Sabi ko, pa-translate nga ako kung anong ibig sabihin nito. Alam mo, sabi niya, kung tama ako doon doon sa sinabi ni BP Sara, na natatakot siya na baka yung corruption na nangyayari ngayon sa government natin is maging normal na lang sa mga Pilipino. Kaya gusto niyang maging presidente. Kasi which is nakakatakot talaga yon kung tatanggapin na lang ng mga Pilipino na normal lang itong lahat. Nakakatakot. Okay, nadagdagan ko yung sinasabi mo, normalization. Remember what Laila de Lima said about bongbong's addiction? Sabi niya, no? Drug addiction is not a basis for impeachment. What? Naralam yun? Correct. Normalization yon na ipinakita sa media na okay, dito kami sa addict. Wala namang problema sa addict na presidente. Dino-normalize niya ng mga liberal. Yun yung mga ilan sa mga example na ginagawang normal, yung hindi naman talaga normal. Ibigyan ko pa kayo ng isa. Sabi ni Father Flavi, favorite si Father Flavi, no? Kasi pasaway kasi to Sabi niya, yung isang drug lord daw, parang ang dating is nagninegosyo lang. Tapos gusto niya lang kumita kasi meron siyang anak na pinapakain. Hindi normal yun.
pero gustong gawing normal. Kasi nga, mali naman yung ipapakain mo ay galing sa maling gawa. Di ba? Tinuturo yan sa simbahan. Hindi normal yun. Di ba? Ano pa yung hindi normal? Ito, ginagawang normal sa atin na ang isang politiko kailangan statesman, kailangan mayaman, kailangan matalino. Yan ang normal sa kanila. Ayun yung ipinakita sa atin. Pero hindi natin nakita na meron palang mas normal doon. Ano yun? Yung tao, yung politiko na talagang nagseserbisyo sa mga tao. Yung hindi para, kahit hindi ka statesman, kahit hindi ka mayaman, pero may serbisyo ka at may ginagawa ka, yun ang normal. Dati, pinapanormal sa atin na pag politiko ka, normal lang na kapag patapos na yung yung termino mo, lalo na pag presidente, pababa na yung survey. Pero hindi pala normal yon. Kasi bakit? Ibig sabihin lang, yung tiwala ng tao sa kanya nawawala. Pero yung kay PRRD iba, stagnant. Kung ano yung numero niya noon, hanggang matapos yung term niya, mataas pa rin. Which is yung normal. Ibig sabihin, nararamdaman ng tao yung serbisyo ng mga ni PRRD nung time niya. So, yung mga ganong klaseng politiko, kahit hindi mayaman, kahit hindi statesman, pero nandoon siya sa serbisyo para sa sa Pilipino, may ginawang proyekto, nakikita, yung polisiya nararamdaman, yun ang normal. Pero kung ang isang pinuno o isang politiko, salita siya ng salita, wala kang nakikita, wala kang nararamdaman, hindi normal yun. 'Di ba? Yun yung, kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga na minsan tayo sa sarili, internalize din natin. Baka kasi minamanipulate tayo nila para paniwalaan yung mga bagay na hindi dapat natin paniwalaan. 'Di ba? Nai-stay tayo at napakatagal na panahon 'yun. Sabi ko nga sa inyo na yung kwento ng Marcos at ng Dilawan, yung pula at dilaw, 'di ba? 4 na dekada pinag-usapan 'yun ng mga Pilipino. Ini-stay tayo doon na sa politika natin sa Pilipinas, dalawa lang, Marcos at Aquino. Pula at dilaw lang. Na-stay tayo doon at 4 na dekada natin binitbit yun. Pero hindi natin nakalimutan natin na may karapatan pala tayong mga Pilipino na pumili ng ibang leader aside sa pula, aside sa dilaw. Meron pa pala. 'Di ba? Hindi na natin nakita yung iba kasi nga pinapanormal sa atin na dalawa lang yung pagpipilian. Which is hindi. Meron tayong freedom mamili kung sino yung gusto nating maging leader ng bansa natin, na hindi tayo kayang manipulahin kahit magsalita pa yung political analyst, kahit magsalita pa yung mga professor, kahit magsalita pa yung mga attorney, kahit magsalita pa yung maraming politiko at magkampi-kampi na silang lahat ng mga experts. Hindi ka pwedeng tibagin kasi ikaw mismo nalalaman mo yung karapatan mo na kaya kong pumili sa sarili ko na hindi ko kailangan tumingin sa'yo o magbase sa'yo. Di ko kailangan sundin ka kasi ako nakikita ko ito yung okay na politiko para sa akin. 'Di ba? Ganon nila na-manipulate yung utak ng mga Pilipino. Kung ano yung tama, kumbaga kailangan natin bilang Pilipino manindigan na kung ano yung tama sa tingin natin. Hindi na tayo nakabase kung sino yung mga nagsasalita sa mainstream media. 'Di ba? Halimbawa, gagamit kasi sila ng mga pare Pag pare kasi or mga religious sector, 'di ba? Parang ang tingin natin, may authority sila. So pakikinggan ko na lang 'tong mga 'to. 'Di ba? Gagamit sila ng professor, gagamit sila ng mga magagaling mag-English, 'di ba? Meron pa nga mga dating former chief justice, 'di ba? Mga justice associate justice, mga former, 'di ba? Pero kung babasihan mo lahat ng pinagsasabi nila, lahat yan may mga leaning. Lahat yan may mga biases. 'Di ba? So, yung at hindi naman totally entire na mali. Pero ang masakit kasi, one side
'Di ba? One side. So kapag hindi ka tumugma doon sa paniniwala nila, sisiraan ka nila, babatikusin ka nila, wawasakin yung pagkatao mo. Aakusahan ka ng kung ano-ano, kung hindi pa naman, tatakutin ka pa nila kasi mali yung paniniwala mo dun sa paniniwala nila, which is hindi rin normal yun kasi bilang Pilipino at nasa democratic country tayo, may karapatan tayong sabihin kung anong gusto natin sabihin based in our opinion and reaction dun sa nakikita natin yung point of view natin. Pwede nating i-correct, pero nasa kanya kung i-correct niya yung sarili niya. Pero wag mong i-insist sa tao na ito yung gawin niya. Kasi hindi normal yun. 'Di ba? Ganon lang. Kaya guys, kung naiintindihan niyo yung pinag-uusapan namin dito ni Sir Mysterio, ito yung yung mga hidden strategies na ginagawa ng ibang mga politiko gamit yung mga mainstream media, gamit ang mga expert para i-manipula yung mga tao. Ito kasi, yung mga issue na to, issue na hindi pinag-uusapan sa mainstream, issue na hindi nakikita at hindi masyado napapansin. Pero napakalaki nung role na ito kung bakit ganito ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Kasi pinapipula tayo ng mali-maling impormasyon, one-sided na impormasyon, na manipulate tayo na merong kalaban, merong kontrabida. Pero nakalimutan natin sa istorya ng Pilipinas, hindi politiko ang bida, kundi ang bida rito tayong mamamayang Pilipino. Yan ang pinaglaban ng mga bayani natin, yung soberanya, kalayaan, karapatan natin mga Pilipino, 'di ba? Yan ang pinaglaban tayo. Yung sinasabi ni Rizal, hindi naman si Rizal ang bida eh. Ang bida talaga din tayong mga Pilipino. Ang problema, paano natin paglalaban yon? Kung tama yung ating isipan o tama yung pinaniniwalaan natin at hindi tayo na madaling mauto, madaya, ma-divert ng mga maling impormasyon, 'di ba?